Hi mga Mars! Well, eto, check ako ng mga comments natin dito sa YouTube. Tsaka dito na rin sa Facebook. Most of the people are wondering kung paano nakita ng Eden si Mommy Star. Well, meron ako hinandang short story para sa inyo and I hope na magustuhan nyo. This is a short story of half of my life maybe. Maala-ala ang peg. But anyway, prepare ko to para sa inyo para naman meron kayong overview kung ano si Mommy Star. Alam niyo po ba, nung bata ako, talagang talent ko na yung sabi nga ng nanay ko, nasa tiyan pa lang kita, kumakanta ka na. Eh di wow! Tawa ko ng tawa when I knew that. And hobby ko na talaga yung pagkanta simula maliit pa lang ako hanggang sa lumaki ako. At hanggang nung high school ako, naging theater ako, teatro sa school ng Arellano University. So ako yung mga opening act pag merong mga contest or sumasali ako sa contest. So pagka syempre nanalo ka, mag-guess ka na sa ganito, ikaw yung pinaka-opening act sa mga nagko-concert sa school ninyo. Tapos minsan naman, pag may mga events, yan, tuturuan ko sila magsayaw hanggang sa ako na rin yung sasayaw, ako na rin yung kakanta. Wow naman! Kami ang mga proud Plaridelians. Diyan lang yun sa Kalentong. Diyan ako nag-high school. Tapos, nung bago ko matapos, may contest sila dyan sa Legarda. Doon ako una ng champion. Diba? Mga ganong factor. Nag-champion ako ng singing contest. Tapos, una lumaban kami sa Kalentong branch. Tapos, napunta kami sa Legarda. Doon na yung grand finals. So, doon ko na-experience na maging, diba, number 1 sa singing. So, doon lalo kumapalang peslak ni Mommy Star. Ganyan factor. Meron ako mga hinandang pictures para makita ninyo. Kaya lang, kasi nung time ko na, high school, college, hindi masyadong uso eh. Ang uso nun yung mga, pag meron ka ng digicam, pack ka na, diba? Pag may digicam ka. Hindi katulad ngayon, meron na mga iPhone, meron na mga, kumbaga ang technology talagang boom na boom. So, yun nga, nung ako'y bata pa, mahilig akong magsasali ng contest. Kasi, syempre, ang buhay natin, mga Mars, parang tubibo. Sometimes we are up, and sometimes we are down. So, umiikot lang yung factor. And sa family namin, I make sure na, syempre bilang panganay ako, alam naman natin, mga Mars, na ang panganay ay hindi biro. Syempre, lahat yan, dito tutuunan mo ng pansin, lahat yan, iintindihin mo, mga kapatid mo, mostly, our parents, syempre, tutulungan natin. Sa case ko kasi before when I was young, hindi pa kami ganong kaboom sa buhay. Si dad ay electrical engineer. So, nangongontrata yan, alam mo mga engineers, pag may project, boom na boom tayich. Pagka walang project, kung ano yung natira sa budget, yung tulong-tulong kami. So, doon ako nag-start mag-amateur singing contest. Yan na, ito na, college na si Mommy Star. So, mga siguro few years, hindi talaga ako nananalo. Oh my gosh! Ang kasama ko dyan lagi si Tito Chepot. Yan naghahanap ng mga contest kada summer niyan. Talagang super hanap na yan kung saan merong amateur singing contest dito, dun sa San Juan, iba't ibang places. Meron dyan tinatawag na lagare. Ang lagare, pagka may contest dito, on the same day, sumali ko ulit dito, on the same day. At dito, nagaganong kami factor. Yung iba naman, nananalo ka second place, minsan third place. Pero ganun pa man, may mga cash prizes yan. So, sinishare ko yan sa family. Kaya, maliit pa lang ako talagang, tumutulong na ako sa family. Kasi ayoko naman hingi lang ako ng hingi. Gusto ko pag may bibilin ako, gusto ko sariling sikap ko. Mas gusto ko yung ganun. Kesa, di ba yung mga factor na ang mga bata kasi ngayon, tayong ganito, ganyan. Hingi lang ng hingi. Hindi alam ang hirap kung
kung paano kitain yan, di ba? Bili ka na ng candy, bili ka na ng ganik-ganik. Samantalang ako, alam mo ba, nung bata ako, meron mga house rules na tinatawag. For example, nasa bahay, no? Di kakain kayo. Pak. After ng pagkain, pop, sabi ni Mudra Bells. Walang lalabas hanggat hindi naghuhugas ng pinggan, ha? Pak! Yan ang lesson ko, di ba? So, nasanay ako na pag kumakain ka, either breakfast, lunch, or dinner, kailangan afterwards, hugas agad. Pangit daw iniiwan kasi sa lababo na naka-stranded siya dyan, magagapangan ng iba't ibang mga insects. So, better yet, hugasan na agad para din malinis ang ating mga lababo. Si dad ko naman, number 1 rule, house rule naman sa bahay. Pagpatak ng 6 p.m., pak! Dapat nasa loob ka na. At kung hindi, pak ka rin. Kaya bawal na ang madaming bawal nung araw, no? So, as much as possible nga sana, ini-implement ko rin yan sa anak ko. And so, nung nag-college ako, ang daming mga amateurs, na interest kaming sumali sa TV. Kasi nung bata ako, frustration ko talagang sumali sa Little Miss Philippines. Kaya lang, parang nag-overage ako, so hindi na kami umabot dun sa auditions. Kaya nagpupush akin dyan, si Mommy, yan, stage mom yan, tapos si Tito Chepo, at yan, sila yung mga kasama ko sa contest. And so, nung mag-high school ako, nung graduate ako ng college, nag-start na ako magsasali ng mga contest sa TV. Yan. Aside from doon sa mga amateur singing contest ko, nag-host na rin ako. Kumuha ko ng mga hosting projects like fashion show, mga bikini open, ganyan. Way back, syempre hindi pa ako ganitong ka-chubby. So, way back, I was like this. And so, nag-MC nga ako ng mga fashion show, mga contest. Kasama na rin yung awarding. Ako na yung nag-award sa kanila. And then, nag-host din ako ng Bikini Open. And this one, from Ilocos to, kasama ko si Dax Martin from Laughline. Doon siya nag-work. And, ito, minake-over ako ng Singaling kasi nag-audition ako sa ABC5. Tignan nyo ako dito. Hanapin nyo ako. Napakaganda ko rito. Kasama ko si Mamita. Sobrang payat namin. Pak! Also, sa Music Kabataan, Channel 13. Center for Pop Music. Kasama ko pa si Paco. Ayun o, gwapo-gwapo ni Paco. At ang aming mother and daughter tandem sa Itbulaga. O, diba? Siyempre, sumali rin ako sa Tuesday Vargas Sing Alike Contest na di ako bakla, kakakakakla. Pero mukha naman kaming bakla. Tignan mo naman mga itsura namin, ditechi. But anyway, those were the days. Siyempre, hanggang grand finals na lang ulit ako. Ganun. Yes, I hope you like those throwback pictures of Mommy Star. O, diba? Ang payat ko din eh. I've been there before also, no? Before like this. So, anyway, ito yung pinaka-latest na sinalihan ko. Ipapakita ko sa inyo. Kasi I'm sure nakikita nyo ako. Hindi nyo lang ako kilala na ako si Mommy Star. This is a cut from Itbulaga, once again. Yung segment nila na kahit sino, pwede. Siyempre, kahit si Mommy Star, pwede. Pak na pak. Here you go. Ay! Kumare! Eto na kami, nagchichikahan kami rito. Ay, kausapin na natin. Nandito ako sa kwarto ng mga KSPers natin eh. Star! Asan si Star? Star! Ikaw si Star? Ay, ito pa. Ay, naku. Kalahe. Gusto ko ito. Parang kakambal ko lang. Star! Nakakapita naman ang pangalan mo. Bakit Star ang pangalan? Ako po yung pinakaunang pinanganak na baby sa father side ko. Kaya a star is born. Ay, gusto ko yan. At yan bang ipapakita mo yung araw na to na talagang a star is born? Pinaghandaan po namin mabuti ang performance na ito, kaya masasabi ko pong opo. Pinaghanda. Ano oras ka natulog kagabi? Kanina lang po, mga 5:30 na po. Nang umaga ka re-rehearse? Teka, anong oras ka gumising para makarating dito? 7:30 po. 2 oras kakayanin. Ikaw, pumayat ka ng konti doon, ano? Konti lang, o ready ka na? O sige, pwesto ka na, Star.
Punta ka na. Oh, 'di ba? Hanapin niyo na lang yung link na 'yan. KSP, Star, or Halisa, Itbulaga. Taray! As usual, hindi ako nanalo dyan. Yung kalaban ko may sakit. So, medyo bias. Nananalo yung may sakit. Kailangan niya eh. So, okay lang din. So, help na lang. At least winner pa rin, di ba? May consolation eh. Laging consolation prize. Parati na lang na mananalo ko na dapat. Sabay hindi. Okay lang yon. That's life. So, hindi naman lahat sa buhay natin na-achieve natin right away. Lahat yan, pinaghihirapan ng bonggang-bongga. So, yun nga. Nag-Dubai ako, tapos na-meet ko yung father ni Mariam, and when I got home, doon na pumasok sa picture si Mariam. Kaya lang, nung when she was born, na-detect na medyo hindi compatible ang blood type namin ng kanyang father. So, meron siyang skin asthma, which made me feel so very down, promise. Kasi, ilang taon ko hinanapan ng gamot, wala raw gamot sa skin asthma. Dahil kusa raw itong nawawala, or eventually, pag lumaki, mawawala siya. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Kasi pinaderma ko na and everything, pinaghirapan ko, pinagtrabahuhan ko para matustusan yan. Siyempre, tinutulungan din ako ng parents ko sa pagtustos sa mga derma shorva. Then, eventually, nakahanap naman ako ng gamot, which is Intra, na herbal medicine siya. Hindi naman medicine, parang food supplement na nahiyangan niya. Kasi sumusumpong yan, summer, kahit malamig. So, anytime sumusumpong. Super pawisin pa kami dalawa, no? So, meron kaming pawis factory sa mga katawan namin. Hindi ko alam saan nagmula. But anyway, moving on, nagbago ang pananaw ko nung magkaroon ako ng baby. So, dun na pumasok yung mga mommy events na sinalihan namin, mga magazine, pinapasok ko picture niya, lahat. Diyan na rin nagsimula yung pag-research ko ng mga VTR sa TV, pang TV commercial, pang ganern and everything. So, lahat yan ako lang. Ni-research ko. Tapos, kasama ko si baby all the time sa mga events. And ito yung mga cut dun sa mga events na mga pinuntahan namin. O, diba? Yan. So, nag-enter the dragon na nga si Mariam. Ito na siya kung anong pinagagawa ko sa kanya. Nanalo din siya ng Little Miss Tam. Siyempre, sinasali ko rin sa contest. Parang ako ng bata. Tinuro ang mag-post na kung ano-ano. Pati sa mga Halloween contest. Ayan o, diba? Pak na pak! Kami lang gumagawa ng costume niya na. Ito yung mga events namin, Smart Parenting, Kids Time Magazine, Parenting TV kay Miss Tin Bersola, at syempre, Mommy Academy. And yes, that is how it all began. Talagang hobby na yung yung pagpo-perform sa harap ng maraming tao, mga ganun. Pero, lagi na lang ako maabot sa grand finals, ganyang factor. Tapos, hanggang sa naging trabaho ko na yung pagiging extra, nagsimula ako sa Mutya, sa ABS-CBN. Tapos sila na yung hanggang ngayon lumalabas ako sa ABS-CBN, also freelancer naman, so anywhere, kahit anong channel, 2, 7, 5, ganyan factor. Tapos yun na nga, doon na nag-start lahat. So yun nga, naisip ko, nagsali-sali rin ako pati sa cooking contest, yung Electrolux Walkaholic. Ang nag-host dyan si Chef Bruce. At eto mga Mars, hindi ko alam, magcha-champion kami dyan ni Tito Chepot. Yay! As in, winner kami. So, wala naman siyang cash prize, pero meron namang mga appliances na panalunan namin, katulad ng microwave, gas range, o diba? Hindi na biro yun. So, malaking tulong sa amin yun. No? May ginagamit kami magandang mga gamit. Doon ako natuto mag-experiment pa more sa pagluluto. At kasama ko si Mariam. O, diba? Check! One day, nakita ko sa commercial na pwede palang lagyan ng Eden cheese ang bangus. So, na-curious ako. Nakita ko sa commercial eh. Pwede pala yun. So, experiment kaya ako ng mga menu na pwede kong lagyan pa ng cheese. Maiba naman. So, I tried menudo with Eden cheese. At kinover ko yan talaga using yung mga gadgets ko. Syempre, cellphone, mga selfie stick, mga lazy pad, yan ang mga gamit ko sa pagkuha ng mga videos. So, one-man production talaga, as in, one-woman production, I mean. Tapos, pag-post ko ng video na yun, how to make it,
nag-boom siya. Eto na, tawagan na to ng mga umagang kay ganda, unang hirit. So, nakapost dito yan sa YouTube channel ko. So, check it out na lang guys. At yun, maraming mga pagbabago sa buhay. Until one day, nag-PM sa akin ang Eden Cheese from Wanderas International. And invited me to meet up with them. And syempre, kwentuhan ever. Syempre, super, si Mommy Star dyan. Super, yes! Super ganun pa factor, pa sweet. At syempre, tuwan-tuwa naman sila sa akin hanggang sa inofferan na nila ako na maging endorser ng Eden. And that is why I am inviting all of you na samahan niyo ako sa Lakbay Luto. Kasi right now, lilibutin namin ang buong Pilipinas. Diba? Ang sarap. At gustong-gusto ko rin makilala kayong lahat. Kaya, guys, mga Mars, join me sa paglibot ko sa buong Pilipinas. Diba? Magsama-sama tayo sa pagluluto, sa pag-sharing of tips. Syempre, may mga cash prizes din yan at saka mga gift packs para sa inyo na handog ng Eden. Mga Mars, see you sa Lakbay Luto.